So what's up, kumusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Motoposh Balibo branch para sa update natin. At sa mga naghahanap ng update para dito sa motorcycle na to, ano nga ba to? Ito yung Motoposh Typhoon R150. Tara, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit na bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos siya. Yeah, para sa mga rider na may pangarap, matopos sa kalsada, tara na. Galing sa hirap, pero tuloy ang laban. Motor ang kasama sa araw-araw na daan. Hanap mo'y matibay, tipid pa sa gasolina. Motopos ang sagot, sulit bawat pera. Hindi lang forma, may kalidad at lakas. Pang bisyo man o ride, siguradong angangat kahit maulan. Kahit tirik ang araw, basta maayos gamit. Siguradong tatagal, wag basta bili. Dahil lang sa forma, importanteng atibay at may magandang serbisyo. Palagaan ng motor, parang pangarap mo rin. Pag iningatan mo, tagumpay ang kapiling. Moto po sa kalsada, arangkada. So ayun na mga best no, ngayon 2026. Okay, meron silang available na ngayon 2026 month of May ngayon. So sa mga naghahanap ng update para dito sa may Motoposh Typhoon R150, and available po sila rito ng kulay black, and then meron silang kulay gray na decals dito, and then red lining. At kagandahan dito, yung gulong niya o yung lugs nito is meron na tayong paint na kulay red. Harap at likod naman yan. Okay? So, medyo pasubsob yung itsura natin dito. Pero yung kanyang handlebar is naka-upright position siya. Ayan. So, sa kanyang panel gauge, same pa rin naman dati. Naka-analog type pa rin tayo rito. Okay, pakita ko na lang din siguro sa inyo kapag nag-walk around tayo. Sa upuan, meron tayong leather. Okay, so meron tayong stitches din dito. Makapal yung kanyang foam, malambot din. And meron pa rin tayo ritong compartment. So, susian natin. Okay, dito pa rin binubuksan sa likod yung kanyang compartment. Ayan. So, meron tayong maliit dito na compartment. Okay, so mga basic tools, pwede natin ilagay dito. And then yung gas tank natin dito, nasa 4 to 5 liters yata yung kanyang gas tank. Okay. So, upuan natin. Okay, so carb type pa rin naman ng isang to. Hindi pa naman sila naglalabas ng FI na to. Pero malay naman natin, kasi balita ko, meron silang FI na ilalabas. And then, parang, hindi ko alam kung ano itsura nun, pero Raider type din yung FI din. So, yun yung inaabangan din natin. So, tingnan natin. Okay. Check natin. Okay, so, ayun natin. 5 to ang ating height. Lambot ng upuan sa likod, oh. Oh, lambot ng upuan sa likod. Sa harap, lambot din ng upuan, ng shock. Malambot yung shock din sa likod. Yung upuan malambot. Okay. So, ganyan itsura natin. Ay, ganyan. Pag tayo rito. Ganyan itsura. Yan. So, sa clutch niya, din naman, smooth naman din. So, responsive naman din siya. Throttle natin dito. Ayan, medyo malalim to. Yan. So, tingkayad, pero magaan yung motor. Itsura natin, sobrang tingkayad tayo rito. Pero kaya naman natin, manageable naman din siya. Pero gusto ko rito yung niya, shock niya. Sobrang lambot yung shock. Rate natin siya, sa shock niya is nasa 8.10. 8.9 over 10. Ayan. Sa turning radius, napakalawak din na. Okay, ayan. So kung mahilig ka sa mga Raider type na carb, tapos medyo gusto mo nung mas maangas, itong isang to, pwede to. Okay? So marami na rin gumagamit na ito. Matagal na rin to kay Motoposh. At marami na rin good feedback para dito sa may motorcycle to. Pero sana may mga konting improvement. Katulad nung sa panel niya is gawing digital. Tapos gawin nilang FI para at least, di ba, may rin naman siya, may improvement para doon. Tapos ibang mga specs is dagdagan pa nila. Ayan. So sa looks niya, sobrang aggressive nung looks na ito. So gusto ko yung headlight nito. Ito talaga yung pinaka gusto ko dito, yung headlight niya. Okay, so wala siyang kamukha dun sa headlight na ito. So ayun nga, sa tingin niyo sulit nga ba ang presyo at specification ng motorcycle na ito? Comment nyo naman mo. Sa center stand natin. Okay, so kung magaan ba siyang center stand, check natin. Medyo may kabigatan siyang center stand, pero goods naman. Ayos!
So ayun ang mga best no, available nga po dito sa may Motoposh Baliwag branch ang Motoposh Typhoon or 150. Sa mga naghahanap na ganitong update para sa inyo to, walk-around na natin. So ayun na nga, sa kanyang headlight is naka-bulb type pa rin naman tayo rito. Sa mga improvement na gusto ko rito is gawin nilang LED ang kanyang headlight, pero yung looks niya same pa din dapat. Okay, kasi ang angas na nung kanyang itsure. Gusto ko yung looks niya, talagang wala siyang kamukha, mukha siyang ibon na galit. Tapos itong kanyang signal light is parang naging mata. 'Di ba? Bulb type pa rin naman 'yan. Meron tayo ritong maangas na design dito sa may ilalim. Naka-telescopic fork tayo rito. Yan. Tapos mahaba din yung kanyang extension, yung kanyang fender. Meron tayong mugs dito. Maganda yung mugs niya. Kulay red na rin tayo rito. And meron tayong size na 2.5 by 17 na naka-tube type pa rin ang isang to. Okay? So gusto ko rin dito yung kanyang napakalaki na disc brake. Naka-dual pot caliper na rin tayo rito. Yun nga pala, meron tayo ritong cover para sa kanyang telescopic fork. Meron tayong cover na plastic. Okay? So sa ilalim, tingnan nyo naman, napakalinis lang nung kanyang chassis. So sana dito, sa mga improvement din, kahit oil cooled, gawin nila rito para mas okay yung makina neto. So carb type pa rin naman ng isang to. Dito talagang marami ka pang mailalagay dito. Ayan, so kitang kita yung chassis niya rito. At saka madali siyang kalikutin dahil nga walang masyadong nakaharang dito sa kanyang makina. Goods na rin yan. Okay? So dito sa decals niya, minimalist lang, saktuhan lang yung kanyang design para sa kanyang colorway. Okay, so may gray and white, tapos may red lining din tayo rito. May cool motor dito sa side na to. So ito yung ilalim, meron tayong cover para sa protection ng ating engine. Okay, so meron tayong kickstart din dito. Meron tayong Motoposh na nakalagay. May monitoring tayo ng kanyang oil. Yung kanyang foot pegs, hindi siya napiplit. Combination din yan ng rubber and metal. Rear brake pedal, smooth naman tayo rito. And then yung kanyang foot pegs para sa angkas, metal din naman yan. Ayan. So yung tambucho niya, pataas naman yan. Tsaka mahaba. May Motoposh din tayo rito. Wala tayo rito ang cover. Kaya kung aangkas tayo rito, ingat tayo rito. Kasi baka matapakan natin yung kanyang tambucho. So medyo mainit lang pagdating doon. Okay? So sa kanyang upuan, sobrang lambot din. Tapos yung leather natin dito, maganda rin yung ginamit nila at makapal yung foam. May mga stitches na rin tayo rito. Ito yung nga pala yung design para dito sa side. And then sa kanyang panel gauge, meron tayo ritong analog type. Ito yung speedometer niya. Yan. Tapos yung odometer. Then dito sa side is yung kanyang signal light, neutral. Pag naka high beam, meron tayong fuel gauge din dito. May Motoposh and then gear indicator na digital. Meron tayong simple lang na ignition tsaka yung susi niya. Upright position para sa kanyang handlebar, and meron tayo rito na parang naka-quick throttle yung kanyang grip. Ayan. So electric starter yun nandito, yung kanyang lever. Medyo manipis lang yung part na to. Smooth naman yung kanyang front brake. Yung clutch natin dito, yan, smooth naman tsaka responsive. Medyo makapal yung part din dito. Meron tayong park light, headlight, high and low. Wala tayong flasher dito, signal light, busina, and then choke. Ayan. So yan yung itsura natin dito. Yung grip niya makapit. Yung throttle niya, yan, malalim yung throttle na ito. So yan. Sa kanyang compartment naman, okay, buksan natin yung compartment. Pero bago yun, ito nga pala yung kanyang swing arm. Ayan. So meron tayo ditong single disc brake, single pot caliper, and then naka-mugs din tayo rito. Meron tayong kulay red din. So ang size naman dito sa likod ay 2.75 by 17. Ayan. So sa kanyang taillight is naka bulb type pa rin tayo rito. At yung kanyang signal light is naka bulb type din. May reflector din tayo rito. Lagay ng plate. Medyo manipis lang yung kanyang fender dito. Tapos ito na yung binubuksan, or dito binubuksan yung ating upuan. Ayan. So sa compartment, meron din tayo rito na helmet hook. Dito rin pala nilalagay yung kanyang battery. So kahit pa paano, meron tayong mapaglalagyan dito na mga basic tools pwede nating ilagay dito. Tapos yung kanyang gas tank, yan ang itsura niya. Okay? So dito naman sa side, meron din tayo rito chain cover at yung size para sa sprocket size 38
38 428 or 38T yung kanyang sprocket size. Ayan. So, ito naman yung kanyang single shifter, and then ito ay 5 speed na ang kanyang gear shift. Okay? So, yan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang specification, yung looks? Para sa akin, goods na goods yung kanyang looks. So, marami na rin tayong nakikita na gumagamit natin sa daan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo naman yan. At sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. So, ayun ako mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ilalagay ko sa screen nyo para meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos. Todo na kasama sa biyahe hanggang pangarap mabot na. Tibay, astig pa sa mata. Responsableng rider, yun ang mahalaga. Hindi lang motor, katuwang sa buhay, sa bawat biyahe. So, ayun ako mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark T. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.